Para naman sa mga certified dog lover, siguradong nakaka-relate o makaka-relate kayo. Hindi lang sila basta alaga, ang mga aso ay kasama natin sa hirap at ginhawa. Mula sa mga kwentong kabayanihan hanggang sa tahimik na sandalan sa lungkot. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit sila ang tinatawag na man's best friend. Pakinggan ang kanilang kwento sa espesyal na ulat ni Carlo de la Peña. Sa bawat sulok ng mundo, may asong tapat at handang magmalasakit. Minsan, tahimik lang silang kasama, pero sa oras ng pangangailangan, sila ang unang aaksyon. Simpleng alaga man sa paningin ng iba, para sa marami, bayani sila sa sariling paraan. Number 1. Isa sa pinakatanyag na simbolo ng katapatan ay si Hachiko, isang akita mula sa Japan. Noong 1924, inampun siya ng isang propesor na si Professor Ueno. Araw-araw, hinahatid ni Hachiko ang kanyang amo sa istasyon ng tren papuntang trabaho. Tuwing hapon, bumabalik siya roon upang salubungin ito. Ngunit isang araw, hindi na muling nakabalik si Professor Ueno. Bigla siyang pumanaw habang nasa trabaho. Sa kabila ng lahat, araw-araw pa rin siyang naghihintay sa istasyon. Umulan man o umaraw, nanatili siyang tapat. Naghintay siya sa loob ng 9 na taon. Hanggang sa huling hininga ni Hachiko noong 1935, hindi siya sumuko sa paghihintay sa kanyang amo. Sa Japan, si Hachiko ay simbolo ng katapatan at pagmamahal. Tunay ngang ang aso ay kaibigan na hindi ka kailanman iiwan. Number 2. Ang mga German Shepherd ay kilala sa kanilang katapangan at katapatan. Tulad na lamang ni Shelby. Noong 1999, habang mahimbing na natutulog ang pamilyang Wilderback, tila may naunang nakaamoy ng panganib. Si Shelby, ang kanilang aso. Tahol siya ng tahol at paulit-ulit na ginising ang kanyang mga amo. Nang subukang palabasin siya ng bahay, tumanggi si Shelby. Doon, napansin ni John, ang ama ng tahanan, na may kakaiba. Nahihilo siya sa loob ng bahay. Ang dahilan? May tumatagas pala na carbon monoxide mula sa furnace. Isang lasong walang amoy at walang kulay. Kung hindi dahil kay Shelby, baka hindi na sila nagising pa. Number 3. Sunod ang asong si Kapitan. Noong 2006, pumanaw ang kanyang amo na si Manuel Guzman sa Argentina. Ilang araw matapos siyang mailibing, biglang nawala si Kapitan. Pagkaraan ng ilang araw, laking gulat ng pamilya nang matagpuan siya sa sementeryo, nakaupo sa tabi ng puntod ng kanyang amo. Mula noon, gabi-gabi siyang natutulog sa tabi ng libingan. Kahit ilang ulit siyang pinauwi, bumabalik pa rin siya bago magdilim. Tahimik man silang magbantay, ang mga asong tulad ni Shelby at Kapitan ay may dalang pagmamahal na lampas sa salita, tapat, buo at walang hinihinging kapalit. Number 4. May isang aso rin na lumakad ng libu-libong kilometro para lang makabalik sa kanyang pamilya. Siya si Bobby, isang collie at English Shepherd mix. Noong 1923, nagbakasyon ng pamilyang Brazier mula Silverton, Oregon, papuntang Midwest sa Amerika. Kasama nila si Bobby na mahilig sumakay sa kotse at bumiyahe. Pero habang nasa isang garahe sila, inatake si Bobby ng mga askal. Kaya tumakbo siya palayo at nawala. Hinahanap siya ng pamilya. Inanunsyo sa publiko. Nag-alok ng pabuya at naglilibot-libot. Pero walang Bobby. Akala nila hindi na siya babalik. Pero makalipas ang 6 na buwan, nagulat ang lahat dahil si Bobby ay nasa harapan ng bahay nila. Pagod na pagod, payat, at halos wala ng laman ang mga paa niya sa kalalakad. Pero kilala pa rin siya ng pamilya dahil sa mga peklat niya mula pagkabata. Ayon sa mga kwento, lumakad si Bobby ng higit 4,000 kilometro para lang makauwi. Namatay si Bobby noong 1927 pero ang kwento niya ay buhay pa rin hanggang ngayon. Isang patunay na ang isang aso ay hindi kailanman nakakalimot sa tahanan. Number 5. Si Dorado. Noong September 11, 2001, habang gumuguho ang World Trade Center sa Amerika, nasa loob ng gusali si Omar, isang bulag na computer technician, kasama ang kanyang guide dog na si Dorado. Dahil sa lakas ng pagsabog, akala ni Omar hindi na siya makakalabas ng buhay.
Kaya pinakawalan niya si Dorado para mailigtas ang sarili. Pero makalipas lang ang ilang minuto, bumalik si Dorado. Hindi siya sumunod sa utos. Mas pinili niyang bumalik para iligtas ang amo niya. Halos 1 oras silang bumaba sa hagdan bago sila nakalabas. At ilang sandali lang, bumagsak ang gusali. Kung hindi dahil sa katapatan ni Dorado, baka hindi na nakaligtas si Omar. Number 6. Sina Golly, Lily at Double. Noong 2003, si Tammy Ogle ay naaksidente sa sasakyan. Tumilapon siya palabas ng SUV, nabagok ang ulo at nawala ng malay. Pero hindi siya iniwan ng mga alaga niyang Labrador. Si Double nanatili sa tabi ni Tammy. Samantalang sina Golly at Lily ay tumakbo ng halos 1 kilometro para humingi ng tulong. Tumahol at kumalampag sila sa pintuan ng isang bahay. Nang hindi pa rin maintindihan ng may-ari, hinila ni Golly ang manggas nito papunta sa lugar ng aksidente. Dahil sa bilis at talinong ipinakita ng mga aso, dumating agad ang tulong. At si Tammy, naligtas ang buhay. Dahil sa kanilang kabayanihan, pinasok sila sa Hero Hall of Fame sa Wisconsin Veterinary Medical Association. Tunay ngang ang mga Labrador Retriever, hindi lang aso, kundi mga bayani. Number 7. Noong sumabog ang bulkang Vesuvius sa Pompeii, maraming tao at hayop ang namatay. Pero sa gitna ng abo, may natagpo ang bangkay ng isang malaking aso. Ang pangalan niya ay si Delta. Suot niya ang isang pilak na kwelyo na may nakaukit na kwento ng kanyang kabayanihan. Si Delta ay iniligtas ang kanyang amo mula sa pagkalunod. Pinalayas ang mga magnanakaw at hinarap ang isang lobo para protektahan ng kanyang mahal na amo. At sa huling sandali ng kanyang buhay, iniharap niya ang katawan niya para protektahan ang isang batang lalaki mula sa abo ng bulkan. Hindi siya nakaligtas, pero namatay siyang tapat at mapagmahal. Maraming lahi ng aso ang kilala sa kanilang katapatan. Mayroong pure breed, may halo, pero iisa lang ang puso nila. Puno ng pagmamahal. At ito ang ating trivia for today. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.